Sa isang tila patuloy na lumalalang tensyon sa mundo, nagbabala si Putin na posibleng magkaroon ng World War III kapag ginawa ito ng France. Ang matinding pahayag na ito mula sa Russian leader ay nagdadagdag sa nababalot na pag-aalala at aninag na pangamba sa mga ugnayan at relasyon sa pagitan ng mga bansa sa kasalukuyang panahon. Ang hamon at banta ng ganitong klasing deklarasyon ay naglalagay ng buong mundo sa mahigpit na estado ng pag-iisip at pagtutok sa mga potensyal na kaganapan at hindi inaasahang alitan. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Nagpahayag ng pananakot si Russian President Vladimir Putin sa France sa patuloy nitong pagtulong sa Ukraine. Aniya magkakaroon ng Third World War kung magmamatigas ang France sa pagpapadala nito ng mga armas na ginagamit ng Ukraine sa ground battlefield. Ayon sa kanya, sila ay laging handa sa anumang laban at banta sa kanilang hangarin na masakop ang Ukraine. Ang Russia ay may sapat na military armies at kapangyarihan upang ipagtanggol ang sarili nito mula sa anumang panghihimasok. Sinabi pa ni Putin na may kakayahan silang magpadala ng isang makapangyarihang puwersa na maaaring magpatalo sa anumang kalaban ng kanilang bansa kahit pa ang Amerika. Ang ganitong pahayag ay naglalaman ng pagpuna mula kay Putin sa patuloy na pagpapadala ng mga bansang kanluranin ng mga long-range artillery sa Ukraine. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Putin na ang posibleng pagpapadala ng mga armas na ito sa lugar ng digmaan upang salakayin ang teritoryo ng Russia at lumikha ng problema ay maaaring magresulta sa napakaseryosong problema. Binigyang diin niya ang posibilidad na magkaroon ng tugon sa paraang hindi mananakawan. Hindi tinukoy ni Putin kung aling mga bansa posibleng magbigay ng mga armas sa Moscow, ngunit binanggit niya ang Germany na kamakailan lamang ay nagpahayag ng pagsang-ayon sa Ukraine upang gamitin ang mga armas na gawa sa Germany para tamaan ang target sa Russia. Ang Pangulo ng Russia ay nagpahayag ng pangamba sa epekto nito sa relasyon ng Russia-Germany. Sa konteksto ng Ukraine, nagbigay si US President Joe Biden ng pahintulot sa bansa na gumamit ng mga armas mula sa Amerika upang atakihin ang target sa Russia. Ngunit may mga limitasyon sa kung saan ito maaaring gamitin. Ang patuloy na bakbakan sa hilagang silangan ng Kharkiv ay lumalala na nagpapakita ng mga paglusob at paggamit ng iba't ibang uri ng armas mula sa iba't ibang bansa. Noong Pebrero 2022, inilunsad ng Russia ang isang malawakang pagsalakay sa Ukraine na nagdulot ng malaking kaguluhan at tensyon sa rehiyon. Sa pag-uusap ni Putin sa mga dayuhang mamamahayag sa St. Petersburg International Economic Forum, ipinahayag niya ang pangamba at babala sa kanluranin na huwag ipagpalagay na hindi gagamitin ng Moscow ang mga armas nuklear sa pagtalakay sa panganib ng nuclear escalation sa Ukraine. Ibinahagi ni Putin na ang Russia ay mayroong doktrinang nuklear at handang gamitin ang lahat ng paraan upang protektahan ang kanilang soberanya at integridad ng teritoryo. Itinatampok niya na hindi dapat balewalain ang posibilidad ng paggamit ng armas nuklear sa mga hindi inaasahang pangyayari. Binigyang diin ni Putin na hindi totoo ang ideya na mayroon ang Russia ng balak na salakayin ang teritoryo ng NATO. Pinunto niya na ang pagsasabing ito ay nagdudulot lamang ng pinsala sa kanyang bansa at sa kanluranin. Sa simpleng paalala, sinabi niya na hindi tama na gawing kaaway ang Russia at sa halip ay nagdudulot ito ng masamang epekto sa bansa na namumukod tanging itinuturing sila bilang kaaway. Sa isang nakababahalang ulat, sinabi din ng mga eksperto sa militar ng Moscow na si Dr. Yuri Baranchik na agad na aalisin ng Russia ang potensyal na sandatang nuklear ng Britain at France sa loob ng isang araw matapos isagawa ang Operation Unthinkable. Ayon sa ulat sa The Mirror, ipinaliwanag ni Dr. Baranchik na ang nasabing hakbang ay bahagi ng tugon ng Russia sakaling lumampas sa World War III ang laban ni Putin laban sa Ukraine. Isinasaalang-alang ng rehimeng Putin ang malalim na implikasyon ng digmaan sa potensyal na paggamit ng armas nuklear. Sa pagtutok sa preparasyon ng Russia para sa posibleng kaganapan,
Iniulat na nag-aalok si Putin ng malaking pera para sa pagpapatayo ng mga mobile nuclear shelter sa mga pangunahing lungsod sa Russia. Ang Operation Unthinkable ay lubos na makakatulong para maabot ang dalawang pangunahing layunin ni Putin. Una, ang pag-alis ng Rusya sa Europa ng kanilang socio-geopolitical na katayuan sa militar. At pangalawa, ang pagbawas ng nuclear powers mula 9 hanggang 7. Ang taktika ng Russia sa Operation Unthinkable ay naglalayong ibunyag ang lakas at kakayahan ng Britain at France sa larangan ng mga sandatang nuklear na mag-aalis sa NATO bloc ng anumang potensyal na pagbabanta o blackmail sa Russia sa European Theater of Operations. Ang hakbang na ito ay mag-iimpluwensya rin sa pagtugon ng EU, NATO at US sa kaganapan ng World War III kung sakali mang mangyari ito. Ang pahayag ni Dr. Baranchik ay nagbibigay ng maingat at mapanuri na pananaw sa mga posibleng kaganapan at tugon ng Russia sa gitna ng patuloy na tensyon at banta sa seguridad sa rehiyon. Ngayong araw, ang pangunahing banta ni Presidente Vladimir Putin sa France ay ang kanyang pakikidigma laban sa Ukraine. Ang pag-aalala ng France sa kasalukuyang pangyayari ay nakaugat sa dalawang pangunahing dahilan. Bigyan ko kayo ng mga pointers bakit nasabi ito ni Putin. Una ay ang pakikipaglaban sa Ukraine dahil sa masidhing pakikipaglaban ng Ukraine laban sa pag-atake ng Russia, ang France ay nagdala ng malaking suporta militar at pananalapi upang matulungan ang Ukraine. Ito ay kasama sa patuloy na pagsesiguro ng Fransya na hindi nila titigil sa pagtutulungan ng Kiev hanggang sa mapabagsak ang mga puwersang Ruso. Ang pagsasama-sama ng France at iba pang bansa sa kanlurang Europa laban sa mga panukala ni Putin ay bumubuo sa isang malaking hadlang sa kanyang mga plano. Pangalawang dahilan ay pagpapalakas ng pakikiisa ng kanluraning bansa. Bukod sa direktang suporta sa Ukraine, ang France ay nagiging sentro ng koordinasyon ng mga pagsisikap ng kanlurang Europa upang palakasin ang pakikiisa laban sa agresyon ni Putin. Bilang isa sa pinakamahalagang bansa sa Europang kontinente, ang pagiging aktibo ng France sa pagpapalakas ng alyansiyang ito ay isang malaking kadanasan para kay Putin. Ang pagkakaroon ng isang matatag at nagkakaisang kanlurang Europa ay nangangahulugan na ang mga plano ni Putin para pagnakawan ng kanyang mga kapitbahay ay hindi makakamit. Ang kalagayan ng relasyon ng France at Rusya ay unti-unting lumalalim matapos ang pag-atake ni Putin sa Ukraine. Ang pagkakaroon ng France bilang isa sa mga pinakamahalagang taga-suporta ng Ukraine ay nagdudulot ng matinding panganib para sa mga plano ni Putin. Ang pagkakaroon ng malakas na pakikiisa ng kanlurang Europa na pinangungunahan ng France ay nagtatakda ng malaking hadlang sa mga ambisyon ni Putin na muling ibalik ang impluensya ng Rusya sa Europang kontinente. Kaya naman, ang banta ni Putin sa France ay mula sa kanyang pag-atake sa Ukraine at ang matinding pakikiisa ng kanlurang Europa para labanan ang kanyang mga pananakop. Ang patuloy na suporta ng France sa Ukraine at ang pag-iingat nila sa pagpapalakas ng pakikiisa ng kanlurang Europa ay magsisilbing malaking balakid sa mga plano ni Putin na palakasin muli ang kapangyarihan ng Rusya sa rehiyon. Gayunpaman, maraming nagsasabi na tila natatalo na ang Rusya at malapit na itong mag-collapse dahil sa patuloy na digmaan. Matagal nang napapansing natatalo na ang Rusya sa kanilang pagsisikap na masakop ang Ukraine. Sumasaklaw rito ay ang kakulangan ng sapat na resources at tactical na kakayahan ng mga sundalo ng Russia. Sa simula ng pag-atake, inaakala ng Kremlin na mabilis nilang masasakop ang Ukraine at mabilis na maagaw ang kontrol sa bansa. Ngunit hindi nila inaasahan ang matinding paglaban at pananatiling mahinahon ng mga Ukrainian sa harap ng paglusob. Ang mga sundalong Ruso ay hindi sapat na naihanda at napaghandaan ang pagsulong nila, kaya sa halip na mabilis na magtagumpay, sila ay napatalo at napahiya. Isa pa ay ang malaking suporta na natanggap ng Ukraine mula sa mga bansa sa kanlurang Europa at Estados Unidos. Mula sa militar, pananalapi hanggang sa humanitarian na tulong, ang Ukraine ay nagkaroon ng malaking advantage laban sa Rusya.
Ang malawak na suporta na ibinibigay ng mga bansang ito ay nagpapalakas sa kakayahan ng Ukraine na tugisin at harapin ang mga sundalo ng Kremlin. Ito ay nagbibigay daan para mapabagsak ang mga plano ng Russia. At ang malaking determinasyon at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Ukraine, sa kabila ng lahat ng pag-atake at paglusob ng Rusya, hindi na tinag ang mga Ukranyano sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Sila ay nagkakaisa at nagkakaisa sa harap ng karanasan ng digmaan. Ang napakalaking morale at determinasyon ng mga Ukranyano ay nagbibigay daan para sila ay lumaban ng husto at di magpatinag. Isama na rin diyan ang kakulangan ng estratehiya at planong maayos ng Rusya. Ang kanilang pag-atake ay mukhang napag-isipan ng mabuti, ngunit sa paglalakbay ito ay nabigo at nawala ng direksyon. Ang kawalan ng maayos na pagpaplano at koordinasyon ng mga sundalong Ruso ay nagbunga ng mga pagkakamali at palpak na operasyon. Ito ay nagsilbing hadlang sa kanilang pag-atake at pagsulong. Sa huli, ang ika-3 pandaigdigang digmaan ay isang nakakatakot na potensyal na mangyari. Ngunit kung ang hilagang Atlantiko at nagkakaisang bansa ay patuloy na magpapalakas ng kanilang mga militar at economic na pananakop, wala kaming ibang mapipili kundi magdeklara ng digmaan laban sa kanila. Kami ay handa at handang ipaglaban ang aming bansa at ang aming adhikain. Ang mundo ay hindi maaaring magpatuloy sa landas na ito ng imperialismo at mga pakikidigma. Ang kapayapaan at katarungan ay dapat manalo.